afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, etc. So may nagtanong sa atin sa ating Shopee store kung ano po daw ba yung problema, no, kapag yung Venus flytrap ay kapag na-trigger yung kanyang traps, minsan mabagal yung pagko-close. No, problema ba yon? Sa problema po yon kasi pagka syempre mabagal, hindi mahuhuli, no, yung pagkain, no, ng Venus flytrap natin. Hindi niya mahuhuli yun, hindi siya makakahuli ng pagkain. So ano kayong problema doon? So dapat nga papakita ako kung paano mag-close yung BFT. Try na lang natin dito kung makakita tayo ng BFT na mabagal mag-close, no? So paliwanag natin. Ito pala, ito hindi nga yun, ayun, mabagal mag-close. Ito close pero mabagal. Try pa natin. Yung iba naka-close na eh, naulanan kasi ito. So ito maliit. Close. So yun, may mga BFT na mabilis mag-close yung traps. Like for example, kapag mga bata-bata pa. Ewan ko, ito parang mas bata pa nga ito, nasa taas. Ito parang mabagal na ito. Ano natin ito hindi na nga nag-close yata. So ayan, no? So may mga BFT na hindi na nagko-close, meron naman mabagal. Na ano ko na yun, na-experience ko na yun dati. So ang mga, ayan, nagko-close agad. So ang mga traps na mabagal o hindi na nagko-close, ay yung mga BFT na meron ng katandaan. Sabihin luma na yung dahon na yun. Kasi 'di ba, paliwanag natin ng maayos. Ang mga BFT, pitcher plant, 'di ba, pang mga carnivorous plant, dahon niya nila, yung mga panghuli nila ng insekto. Pitcher plant, yung pitcher ng pitcher plant, dahon 'yon. No, specifically yung tawag modified leaf, 'di ba? So kapag yung isang dahon luma na, anong nangyayari? 'Di ba? Sa ibang halaman, ayan, nagbo-brown na, hindi na ganoon kaganda. Although nakakabit pa sila at may pagka-green pa rin, hindi na sila ganoon ka-opti, paano rin? 100% gumagana bilang dahon na kailangan nilang mag-photosynthesis, no? Sa carnivorous plant naman, kailangan nilang manghuli ng insekto, 'di ba? So ang mga BFT and other carnivorous plant, pitcher plant, kahit na nga yung sundew, kapag matanda na, hindi na rin gumagana ng 100%. Ibig sabihin, kapag sa sundew, hindi na siya ganoon ka dami yung kanyang dew, no, o yung sticky mucus, no, na nakapanghuli ng mga insect, no, sa pitcher plant like Helianthera, nag-yellow na rin, no. So yan, so ano bang mga na yan, mga pwede nating dahilan, no, kung bakit sila mabagal na mag-close, no? So malamang nakuha na nung nagtanong sa atin kung bakit. Kasi nga, no, matanda na yung dahon. So ang halaman nagpo-produce yan ng mga panibagong modified leaf or traps na tinatawag natin, no? So na para sila ngayon ay makapanghuli ng insekto. So may mga time na halos lahat ng traps, no, ay hindi na nagko-close, no? Ano kaya ang dahilan noon? Maaring ayun rin yung dahilan kung bakit niya naitanong to.
Ang reason ay dahil kapag ka dormant sila, no? Dormant, no? Ibig sabihin natutulog or dumadating sa time na kailangan nilang mag-slow yung growth ano nila, yung growth nila para makapahinga, no? So ang mga Venus flytrap at iba pang halaman na nagdo-dormant, ginagawa nila yon kasi yung iba sa kanila nakatanim sa sobrang lamig na lugar. Kumbaga doon sila kumbaga doon sila native, no? Halimbawa nag-i-snow or kaya dumadating yung time nagpi-freeze yung lugar. Kung di man nag-i-snow kumbaga nagpi-freeze yung mga halaman doon, pati yung tubig sa lugar na yon. Lalo na minsan, di ba, nakikita sa malapit sa bag itong mga halaman natin. Kung nakaakit na kayo sa Baguio minsan or sa Mountain Province, may mga lugar dyan na kapag Burr months and January, parang tumitigas or nagpo-frozen, parang literal na nagpo-frozen yung mga damo. Na-try ko yan nang umakyat kami dati, matagal na panahon. Umakyat kami sa bundok ng Mount Pulag. At nung napaupo kami sa damo, talaga parang umupo sa umupo sa bubog, no? Hindi naman yung bubog na nakasugat kasi nababali agad yung damo. So, ibig sabihin tumitigas, no? Dahil sa sobrang lamig. So, ang nangyayari dito naman sa carnivorous plant natin, kapag sobrang lamig, no, nagti-trigger yung pagdo-dormant nila. No, minsan naman kapag sobrang init rin, no, minsan nagdo-dormant rin sila. Pero karaniwan pag sobrang lamig. No. At isa pa, maaring dahilan rin noon kapag ka-stress yung halaman mo, no. Paano bang stress? No, lalo na sa mga bago na kapag alaga ng carnivorous plant, no, or Venus flytrap ka, no? Bakit? Kapag bago, ano bang ginagawa natin? Kayo na yung makakasagot noon, no? Sobrang alaga, dilig ng dilig, kaya sobrang replant, so hindi na ganun ka-active yung mga traps nila kasi nagagalaw sila. Pangalawa, dahil ngayon tag-ulan, so nati-trigger yung mga traps nila, kaya bihira silang makahuli or minsan makikita nyo mabagal yung pag-close, no? At yung isa pa na common na ginagawa natin kapag may bago tayong BFT, no, at first time natin magka BFT, anong ginagawa? Nilalaruan yung traps, no? Maaring hindi kayo, maaring yung kasama nyo sa bahay, para makita nila, ito itong binili ng kuya ko o kaya ng anak ko, no? Bakit niya bumili ng ganito? Siyempre first time rin nila makakita niyan, minsan hindi nyo alam, o kaya mamaya minsan kayo rin pinaglalaruan nyo yung traps. Kaya kapag nakita nyo, kabubuka lang nung traps na yon, tapos iti-trigger nyo na uli. So kaya anong nangyayari? Di mabagal yung pag-close niya. Dahil tandaan nyo, kapag ka nagpo-close open yung traps, nag-i-spend ng energy yung halaman. Tulad na lang ng ginawa natin. So huwag nyo gagawin yan kapag mga alaga nyo. Maliban na lang sobrang dami na, no? Pagka sobrang dami na ng mga halaman ko, ginagawa ko yan, no? Para lang to show dun sa mga bumibisita na ganun sila. No, pero alam nyo ba, kahit na sobrang dami na ng halaman nyo, kapag kanilaroan yan, sasama yung loob nyo. Sa totoo lang. Kasi syempre, nagagalaw yung plants at alam nyo na i-stress sila. No? At ramdam yan ng karamihan sa atin na nag-aalaga. No? Pero kapag di ba, mahal ko naman sa buhay yung gumawa nun, parang baliwala na sa akin, no? Kumbaga nasanay na. Let's say yung anak ko, no, asawa ko. Pero pag yung mga makukulit lang na bata na pumunta dito, medyo sumasama rin loob ko, sabi ko, hindi man lang sawayin. No, naranasan ko rin yan nung nag-exhibit kami sa isang mall. Talagang ginagalaw nila kahit may nakapaskil na doon na please do not touch, diba? So pagka nilagay mo please do not touch, talagang hanapan nila ng paraan yan para magalaw nila. Anyway, babalik ko na to sa labas kasi ninakita ko lang sa inyo kung ano yung reason kung bakit dito na muna, ang lakas ng ulan. Ayan, kung bakit hindi nag-close or mabagal yung pag-close ng mga traps, no, ng BFT. Siguro na-gets na nung nagtanong sa atin.
At huwag kayo mahiyang magtanong, no, kapag may mga katanungan kayo. Ranas rin namin lahat yan, no, mga dati pa. Nag-umpisa rin kami. Ang daming theory na inano namin kung bakit nagto-close or bumabagal. Actually, baka marami pang ibang dahilan, no? Maaring may sakit yung plants mo or ano, basta ang common naman na dahilan yan nilaruan. Pangalawa, sobrang ripat, no? Pangatlo, maaring magdo-dormant na or katatapos lang mag-dormant, no? So kung malaki na yung halaman mo, ang advice ko sa'yo, aramihin mo na yan. Propagate mo na yan, no? Isang paraan yan para skip yung dormancy period. Pero sa ibang video ko na i-discussion, kasi may mga video na tayo tungkol dyan. I-search mo na lang or i-type mo dun sa ating playlist. Ang playlist noon ay how to skip dormancy, no? So makikita nyo yung video na yan. So yun lang, kasi may nakapili na. So kanina pinapili ko yung bibili sa Shopee. Ang napili niya ito, o, diba? Pero kung pinapili niya ako na ako yung pipili, ito kasi ito yung pinakamalaki at para sa akin maganda kasi kompleto yung leaf. Ito rin maganda rin to. So may mga bumili pa naman nakasabay niya, yun na lang ibibigay ko. Pero dun sa pumili, dahil ito yung pinili niya, yan na lang ibibigay natin. Actually may magaganda pa ako dyan eh. Gagawin ko na lang mother plant siguro to. Ayan, mas magaganda yan. Pero gawin ko na lang mother plant kung sakali. No? Kasi maraming bumibili ngayon ng seto, tsaka cyclosecta, agnata, and Aphrodite, ganyan. So, yun lang. God bless. Salamat sa inyong pagtangkilik sa ating Shopee store at sa ating YouTube channel. So, natutuwa rin naman ako na dahil kababalik lang uli namin kakababalik na kasi nag-ano kami, pahinga. So, mas pagka may tumatangkilik kahit pailan-ilan, malaking bagay sa amin yun. So, salamat. God bless. Bye-bye.